What's up, badlang netizen? Magandang umaga, tanghali, hapon, gabi. Saan ka mang panig ng sulok ng mundo ngayon? Mabuhay ka hanggat gusto mo. Pero, unahin natin ang Diyos, no? Palagi natin sinasabi yan. Ito, meron tayong bagong panonoodin at napakaganda nito. Interesting stories to na nangyari at mangyayari at pwede pang mangyari sa hinaharap. No? Ito yung time slip ng isang tao na na-experience niya nung nakoma siya at nakatulog siya sa loob ng isang taon. Ito, ang title, Time Travel ni Paul Amades Dinat. Detalyadong kwento niya sa hinaharap. So yun nga yung mga nakita niya habang natutulog siya, yung mga panahon na yan, yung mga sasakyang lumilipad na magkakaroon daw yan, at nakakausap na natin yung alien, yung mga ganong bagay ba, no? At saka yung mga nuclear weapon, talagang mas matitindi na yung inilalabas ngayon. At yung one world government policy, mangyayari daw talaga yan, no? Hanggang sa Mars daw, makokolonyal na ng tao, means matitirhan na. At ang taong makakatira doon, aabot daw ng mga 20 million. So, yun lahat ng yun, nakita niya habang natutulog siya sa loob ng isang taon mula nung nakoma siya. Comatose, no? So marami pa siyang ibang detalye rito, ikinuwento, at meron niya itong libro, no? So, alina't panoorin natin to, at una nga pala, bago natin umpisahan to, itong videos na to, video to ni Pinoy Meet, no? So, lalagay ko yung link sa baba at pakipuntahan na lang para masubscribe din yung kanyang channel. At kung ikaw naman bago dito sa ating channel, sana naman makapag-subscribe ka at pakihit na rin yung notification bell para whenever nagagawa tayo ng ganitong reaction video, marami tayong matututunan at una ka sa ma-update or manonotify na. Paki-like and share na rin at maraming salamat at God bless you sa lahat ng mga magsasubscribe, magla-like and share, at sa mga manonood, no? Umpisahan na natin. Noong 1924, si Paul Amadeus Dinac ay nagtuturo ng wikang German sa Greece. Dahil sa kanyang sakit, ay nagdesisyon siyang umuwi sa Switzerland. Bago siya umalis, ay nagbigay siya ng daan-daang pahina ng sulat kamay na libro sa kanyang paboritong mag-aaral ng wika, si Georgios Papachatsis o may pangalan ding George Papahatsis. Naisip ni Dinac na kapag isinalin ito ng kanyang estudyante, ay makakatulong ito sa kanyang pag-aaral ng wikang German. Pagkatapos nun, ay nagpaalam na sila sa isa't isa. Sinimulan ni Papahatsis na isalin ang mga pahina. Mayroong nakasulat sa buong pahina tungkol sa paparating na digmaang nuklear, kolonisasyon sa Mars at isang pandaigdigang pamahalaan, mga seksyon tungkol sa mga sasakyang lumilipad, holographic na teknolohiya. So, yan na yung mga nasusulat sa librong ibinigay niya kay George Papahatsis. Ganun ba yung tone niya? Kasi parang mga German yan kaya ganun yung mga pangalan, mahirap bigkasin, no? So, akala ng tao na yun, isang nobela lang. At nung binabasa-basa niya, nasiyasat niya, na parang isa pala tong parang diary, no? Na nangyari sa isang tao at bakit niya na ikikwento gayong wala pa tong sa panahon nila kasi that time yan ay 1921. And then yung mga nakikita na at nasusulat dun sa libre, puro high-tech na, no? So parang akala niya nobela lang, yun pala diary. At pakikipag-ugnayan sa aliens. Inakala ni Papahatsis na ito ay isang science fiction na novel, ngunit paraming teksto ang nahahayag. Nabigla si Papahatsis sa kanyang natuklasan. Hindi ito isang nobela.
Ito talaga ang personal na diary ni Dinak. Isinulat ni Dinak kung paano siya nakoma at nagising 2,000 taon sa hinaharap. Tila si Paul Amadeus Dinak. So, sabi nga dyan sa kwento nung time na yun is 1921 na nakoma siya, nakatulog siya ng 1 year. At nakita niya yung taon hanggang 3906. So, grabe, napakatagal nun, no? Kung kukumputin natin yun, 1,985 na taon yung mga nakita niya na kung ano yung mga nangyari sa Earth, sa mundo natin, no? Sa hinaharap. So, yun nga yung mga sinasalaysay niya ngayon, no? Halina't panoorin ulit natin mga kanetizen. Ay nakaranas ng isang uri ng time slip na naging dahilan ng kanyang pagkakatulog noong taong 1921 at nagising noong taong 3906. Gumugol siya ng isang buong taon sa hinaharap at isinulat niya ang lahat ng kanyang nakita. At ito ang kanyang kwento. Ito ay nangyari noong Mayo 1921. Si Paul Dinock ay nagtuturo sa kanyang language class sa kolehiyo nang siya ay nagsimulang makaramdam ng pagkahilo. Siya ay may history of illness at kalaunan siya ay naospital. Nagkakaroon siya ng matinding lagnat at sa mga sumunod na oras, siya ay nawalan ng malay. Nakikita niya ang iba't ibang lalaki at babae na nagkukumpulan sa kanya, ngunit napakahina niya at hindi niya magawang makipag-usap. Nang sa wakas ay nagising siya, napagtanto niyang iba ang kwarto niya sa ospital. Please like and share and subscribe kay Pinoy Meet. At sana dito din sa ating channel, no? At maraming salamat. Ang mga tao ay nakasuot ng hindi pamilyar na damit at nagsasalita sila ng kakaibang wika. Bilang isang guro ng wika, nakikilala niya ang ilang mga salita mula sa English at Swedish na lengguwahe. Sinubukang makipag-usap ni Dinak pero walang makakaintindi sa kanya. At nang sa wakas nakilala ng isa sa mga doktor ang kanyang wika, sinusubukan ng doktor ang kanyang makakaya na makipag-usap ng broken German. Tinawag ng doktor si Dinak na Andreas Northam, isang sikat na propesor ng physics na naaksidente. Sinabi ni Dinak na wala siyang ideya kung sino si Andreas Northam, ngunit pinakitaan siya ng salamin at nakita niya ang mukha ng isang estranghero na nakatingin sa kanya. Kitang-kita kay Dinak ang sama ng loob at nagsimulang humikbi. Inisip niya na patay na siya o mas malala ay baka nababaliw na siya. Umiiyak siya at sinabi niyang siya ay isang simpleng language teacher mula sa Switzerland at walang ideya kung ano ang nangyayari sa kanya. At noon ay parang nagre-react ang mga doktor sa salitang Switzerland at may nagtanong sa kanya kung anong taon na. Sinabi ni Dinak na 1922 na. Isang katahimikan ang bumalot sa silid pagkatapos. Kaya yung nagising na siya. At kasi 1921 yung nangyari yung parang nakoma siya, nakatulog siya ng 1 year. So after 1 year, 1921, so 1922. And then yan na yung mga tinanong sa kanya at kinuwento niya yung mga Tapos ng ilang segundo, humakbang pasulong ang nakatatandang manggagamot at sinabi. Pero yung mga tao na yan, parang sa future na yan eh. Yung mga nakikita niya yan. Sabi kay Dinak na ang taon sa katunayan ay 3906. Doon ay hindi naniniwala si Dinak. Ngunit ibinaba nila ang mga blinds sa kanyang mga bintana at dito nakita niya ang mga gusali na umaabot sa mga ulap, ang mga sasakyan na tila hindi na aapekto. Ayan, napapanood natin sa mga high-tech na movie, di ba? Yung mga Fifth Element ni Bruce Willis. At marami pa. Yung mga ganyang high-tech na palabas, di ba? Yung kila Tom Cruise lang, di ba? Minority Report, mga ganon. Tuhan ng gravity at mabilis na dumadaan sa kanyang bintana. Bigla siyang na-overwhelm at biglang nag-blackout siya. Si Dinak ay inobserbahan ng mabuti sa loob ng 3 araw ngunit sa kalaunan ay gumaling siya at muling nagkaroon ng lakas para tumayo at maglakad. Inilalarawan niya ang mga pader na gawa sa kristal na nagbibigay ng panoramic view ng landscape. Ang mga bagay ay gawa sa kulay pastel
na kumikinang na metal na mainit pag hinahawakan at dinala siya sa isang koridor patungo sa isang malaking silid. Dito niya nakilala ang dalawang nakatatandang lalaki na nakasuot ng puting damit. Sa una ay inakala ni Dinak na sila ay mga pari o hari pero sinabi nila na ang tawag sa kanila ay Elector. Sila ay katulad ng mga wise men. Gayunpaman hindi pa rin naniniwala ang mga doktor ni Dinak na galing siya sa nakaraan. Akala nila siya ay nagdurusa mula sa isang uri ng trauma sa utak. Ngunit pagkatapos na tanungin siya ng ilang sandali ay pinaniwalaan din siya ng mga elektor. Mayroon silang kaalaman sa isang pambihirang psychic phenomenon na tinatawag nilang consciousness shift, kung saan ang isip o kaluluwa ng isang tao ay maaaring madala sa katawan ng ibang tao. At iniisip nila na iyon ang nangyari kay Dinak nang si Andreas Northam na katawan na inuokupahan ni Dinak ay ayun. Andreas na sumalin yung isip at parang pagkatao niya kay Andreas na panahon ni Paul Dinak. No? Kasi 1921 si Paul Dinak eh. Ito si Andreas. Ano na to eh. Ito na yung mga panahon na 3906 eh, no? Napakalayo ng pagitan, no? 1,985 years yung pagitan nila. Sugatan sa isang aksidente. Siya ay clinical na patay sa loob ng 15 minuto. Ibinaba ng mga doktor ang temperatura ng kanyang utak at nagawa nilang ear start ang kanyang puso. Sa puntong iyon, ang mga elektor ay naniniwala na ang pagbabago ng personalidad na ito ay nangyari at ang isip ni Paul Dinak ay nailipat sa katawan ni Andreas Northam 2,000 taon sa hinaharap. Paano nakapaglakbay ang kanyang kamalayan sa hinaharap? Well, si Dinak ay nagtataka din tungkol dito at tinanong niya ang mga elektor tungkol dito. At sinasabi nila na ang oras ay hindi linear, na ang kamalayan ng lahat ay umiiral sa lahat ng oras sa lahat ng dako. Kahit na ito ay isang bihirang kaganapan, ito ay isang bagay na alam natin na talagang nangyayari. Sa puntong ito ipinatawag ang isang lalaki na nagngangalang Stefan. Si Stefan ay naging malapit na kaibigan ni Andreas Northam at ang mga elektor ay nagpasya na si Stefan at ang kanyang mga doktor lamang ang makakaalam ng kanyang tunay na pagkatao. Para sa lahat, si Paul Dinak ay si Andreas Northam at si Dinak ang gaganap pansamantala sa kanyang buhay. Naniniwala ang mga elektor na kung matutulungan ni Stefan si Andreas Northam na mababawi ang kanyang mga alaala at ang pagbabago ng personalidad ay mababaligtad at maibabalik sa dati. Gayon din ay maibabalik si Dinak sa kanyang sariling panahon. Kaya pumayag si Stefan na bisitahin si Dinak araw-araw para turuan siya tungkol sa modernong lipunan. Pero mas interesado si Dinak sa nangyari sa nakaraan. Kahit na naiintindihan ng mga doktor noong 3906 ang psychic personality shift, may isang bagay na nagpapataka sa kanila. Noong 1920 si Dinak ay dumaranas ng isang bagay na tinatawag na encephalitis lethargica, na kung minsan ay tinatawag din itong sleeping sickness. At ang mga taong may ganitong sakit ay nahihirapang magsalita, gumalaw at manatiling gising. Noong 1920s, nagkaroon talaga ng epidemya ng encephalitis lethargica na naging sakit pala yung ganyan, no? Noong 1920s. At napakarami ring tao ang nakikita natin na nagdudusa ng ganyang sakit, no? Mahirap din yan. Nakaapekto sa mahigit 1 milyong tao sa buong mundo. Ngunit kahit na si Dinak ay naninirahan sa hinaharap sa loob ng 2 linggo, hindi siya nakatulog. Siya ay nananatiling gising sa buong gabi habang nagbabasa ng mga libro at nag-aaral ng bagong wika. Ngunit hindi siya nakaramdam ng pagod at hindi talaga nakatulog. Gumugol siya ng maraming oras gamit ang isang bagong piraso ng teknolohiya na tinatawag na Regenswage. Nanoon ang pinakamodernong learning device na nagamit ni Dinak ay isang libro. Ngunit kasi 1921 siya namuhay nun eh. Kaya libro lang yung hawak niya. Itong mga hawak niya ngayon na pinapakita dyan, learning device, ano na yan, yung mga cellular phone na yan, mga high-tech na yan. Kasi panahon nung ang layo eh. Kung bagsa noon, napakalayo pa rin natin, di ba?
kung tutuusin nga kung ang taon is di ba 3906, di ba? Malayo pa rin kung aabot sa 2024 tayo, papuntang 3906, aabot pa rin siya ng 1,882, mga something ganun, no? Kung bibilangin siguro natin. Sa tansya ko lang naman yan. Nilalarawan niya ang ray gun swage bilang isang handheld device na may mga gumagalaw na three-dimensional na larawan na nagliliwanag sa dilim na may tunog, musika at may kakayahang magsalaysay gaya ng mga makabagong smartphone ngayon. Hinikayat ng mga doktor si Dinak na alamin ang anumang gusto niyang alamin tungkol sa nakaraan. Ngunit hindi nila siya hinayaang aralin ang 20th century. Hindi nila nais na magkaroon siya ng kaalaman tungkol sa anumang makasaysayang pangyayari na maaari niyang mabago. So ano nga ba ang natutunan niya? Well, sa year 2000 hanggang 2300 ay ang pinakamahirap para sa sangkatauhan. Overpopulation at regional conflict ang pinakamalaking problema ang kinakaharap natin. So, bali ilang years yan, di ba? Di ba, 2016 years, mga gano'n, di ba? Pwede na agad mangyari ang ganyang bagay. Grabe. Actually, ngayon pa nga lang din talaga, overpopulation na tayo, no? Kaya talagang itatatag nila yung one-word policy na yan, one-word government na yan. Kasi kung gusto talaga nila gawin, sana huwag din matuloy yun. Pero dito sa kwento, alam ko matutuloy. Diba? Kasi nakita niya na yung mga hinaharap eh. Kasi yan, pag overpopulation na, at natupad yung one-word government policy, nakatakot yun. Kasi parang lalagyan na tayo ng mga microchip sa katawan, sa utak, or dito sa batok, or sa kamay, na pag wala ang silbi sa government, isang pindot lang nila, pwede ka nang mamatay. Ganun lang yun. No? So, kung ikaw kapakapakinabang sa gobyerno o sa lipunan, mananatili kang buhay. Parang ganun siya. Sa 2204, sa wakas ay nakolonize natin ang Mars. Mahigit 60 years, ang populasyon sa Mars ay lumaki sa 20 milyong tao. Ngunit sa 2265, ay nagkaroon ng ilang uri ng sakuna sa buong planeta, tulad ng isang malaki at malakas na impact na nagwasak ng buong kolonya at hindi na sinubukang muli. Sa 2309, nagkaroon ng medium scale na digmaang sa kwento na to, no? Kung medyo maging parang kasiraan to kay Elon Musk eh. Kasi siya yung nasa utak niya yung vision niya, di ba, sa Mars para alternative na matirhan ng tao, di ba? Tapos sa kwentong ito, ganyan. Natatakot yun. Kung ikaw yun nandun, tapos biglang may tatamang malaking meteor at mamamatay yung mga tao nandun at syempre hindi na magpapadala muli ng tao ron, kasiraan to. Kumbaga lang, ha? Pero theory lang naman yan. Itong kinikwento niya, pwede natin, nasa sayo na kung paniniwalaan mo o hindi. At meron siyang libro niyan, no? Yung Chronicle for the Future, ang title. Nuklear na sumira sa karamihan ng Europe. Tanging mga bansang Baltic at Scandinavian lang ang nakaligtas na kung kaya't ang kanilang wika ay isang English-Scandinavian hybrid lang. Ang digmaang ito ay magiging pandaigdigan at tatagal ng 80 years at karamihan sa populasyon ng tao ay masasawi. Sa 2396, isang bagong pamahalaang Grabe, detalyado eh. May mga numero no? Kaya kung kukumputin mo, di ba parang bali nakakalito rin kasi mathematics yan. At saka, mas detalyado, may mga 1936 ito mangyayari, 20 million tao after 60 years, mauulaw niya rin. Patuloy natin mga kanetizen. Interesting talaga tong topic na talaga. Pandaigdig na tinatawag na Restat ang itinatag at ito ang nagtapos sa sinaunang panahon ng kasaysayan at nagmarka ng simula ng modernong kasaysayan. Ito na tayong sinasabing one-word government policy, no? Ito parang medyo siguro pwedeng mangyari. Kasi yan ang pinupush nila yung lalo na mga mayayaman.
Nang nabuo ang Restat sa 2396, isa itong One World Government na idinisenyo upang wakasan ang pandaigdigang digmaan, at ito ay isang pamahalaan na napag-uusapan sa panahon natin ngayon. Ito ay pinamamahalaan ng mga mayayaman at makapangyarihan, at ang mga bansa sa buong mundo ay mayroon pa ring malakas na local nationalism. Kaya nilabanan nila ang bagong gobyerno sa loob ng halos 200 years. Kalaunan ay huminto ang mga mamamayan sa paghalal ng mga politiko at negosyante. Sa halip ang mga mas mataas na katungkulan ay hawak ng mga siyentipiko, pilosopo at humanitarian. At sa susunod na 300 years, nagsimulang magkaroon ng reforma ang lipunan. Noong 2823, isang pinuno ng mundo na nagngangalang Thorhild ang nagmungkahi ng isang bagong sistemang pang-ekonomiya. At ang sistemang ito ay hindi nakabatay sa pandaigdigang kakulangan, tulad ng ating sistema ngayon. Sa halip, ang sistema ay nakabatay sa pandaigdigang kasapatan. At sa puntong ito, ang mga tao ay nagsimulang magtrabaho para sa higit na kabutihan. Sa una ay nagtatrabaho sila sa loob ng 40 years ng kanilang buhay sa kanila. Kaya yun, no? Meron isang kamay, no? Ayun, no? Napiling larangan, at pagkatapos nito ay magre-retiro sila. Lahat ng kanilang High-tech na kasi daw eh. material na pangangailangan ay natutugunan ng pandaigdigang komunidad. Ngayon habang tumatagal ang teknolohiya at automation ay umusad ng husto na pagdating ni Paul Dinac, 2 taon na lang ang trabaho ng mga tao sa kanilang buhay. Sila ay pinag-aral sa kanilang pagkabata at sa edad na 17, sila ay pumasok sa workforce. Nagsusumikap sila ng husto sa loob ng halos 2 taon at pagkatapos ay nagretiro sila upang ituloy ang anumang uri ng buhay na gusto nila. Grabe, no? 17 years nagtrabaho, and then after 2 years, parang okay na yung buhay nila, oh. Magkaano na sila, social life na sila. No, ganun daw yung magiging buhay, no? Paano kaya yun, no? So, wala na daw halaga yung magiging pera dyan, eh. Parang ang magiging halaga mo dyan, yung kung ano yung talent mo. Kunwari, kung ikaw IT, so gagamitin ka ng gobyerno, parang ganun. Kung ikaw doktor, kung ano yung profession mo na papapakinabang talaga, ganyan na magiging buhay. So, parang hindi na uso yung pera. Pero parang sa ngayon, parang hindi pa nagsisig sa isip. Masyado malayo pa kasi yan. Sa 3906, lahat ng material na pangangailangan ay kaya ng tugunan, pagkain, tirahan, damit, edukasyon, at kahit ang entertainment. At ang pera na alam natin ay hindi na ginagamit, sa halip ay inilalagay ang value sa sining at agham. Maaari mong ituloy ang isang karera kung gusto mo, tulad ni Andreas Northam na isang physicist, ngunit hindi mo kailangang magtrabaho. Kung gusto mong mamuhay habang nalilibang, hanggat natapos mo ang iyong 2 taong paglilingkod ay magagawa mo yon. Sa taong 3906, hindi na tayo tao. At least hindi tayo tao gaya ng iniisip natin. Nag-evolve tayo sa ibang bagay. Binanggit ni Paul Dinac ang isang kababalaghan na nagsisimulang mangyari sa mga tao sa paligid ng taong 3,000. Ito ay tinatawag na Nibel Verge. Sa hinaharap, ang istruktura ng utak ng tao ay magbabago at isang bagong sense organ ang mabubuo. Binibigyan ito ang mga tao ng kakayahang Grabe, no? Pati utak ng tao talagang iibahin na ng tao, no? I-evolve nila, no? Yung talagang siguro yung paningin mo may x-ray na eh. Mga x-ray vision eh, no? Tumatagos na eh. O kaya yung mga sa isip na pwedeng nangyayari na. Sense of ano lang yan, di ba? Sa sense mo lang. ang makita ang mga bagong lugar at magkaroon ng access sa malawak na espiritual na kaalaman. Tinatawag nila ang kakayahan na ito bilang oversensons o supervision at nagbigay ito sa mga tao ng isang bagong kakayahan sa pag-iisip na instant enlightenment. Ang bagong pandama na ito ay nagbigay sa mga tao ng hindi kapanipaniwalang kaligayahan at espiritual na kapayapaan, at ito ay inilarawan bilang banal na kagalakan sa pagtanggap ng kamatayan.
Isang pagwawalang bahala sa lahat ng makamundong bagay. At ang pakiramdam na ito ay dumating ng sabay-sabay. Lahat ng nakaranas ng Nibelverge ay namatay. Namatay sila na may itsura ng kagalakan sa kanilang mga mukha. Ngunit sila ay labis na overwhelmed na hindi sila nakasurvive sa kaganapan. Hanggang sumapit ang 3382. Noong ika-6 ng Setyembre ng taong iyon, isang 76 na taong gulang na lalaki na nagngangalang Alexis Volky ang tinamaan ng Nibelverge, ngunit nakaligtas siya. At mula noon, ang lahat ay nakaligtas na sa Nibelverge. Sa kalaunan ng paglipat sa bagong pananaw na ito ay isang pangkaraniwang proseso na lang sa buhay ng bawat isa. Ang Homo sapiens ay nagbigay daan sa isang bagong uri ng tao na Homo occidentalis novus o ang bagong Western man. Kaya sa hinaharap ang human nature mismo ay magbabago. Ang kasalukuyang mga tao ay naka-hardwired sa survival competition para sa kaligtasan. Mga utak o may mga nakakonect na wire. Naka-hardwire. Kahit na ikasi. Bagsa parang in-upgrade. Kumbaga sa sasakyan, di ba? Para bumili sa sasakyan, ilalagyan nila ng mga upgraded na yan, ganyan din. I-upgrade yung utak, no? Samantalang napaka-sensitive niya, napakalilit ng ugat niyan. Isang ganun lang, medyo matusok mo lang yung isang part dyan, pwede ka nang makomatos. Ibig sabihin, ganun kagaling yung mga doctors natin yan. Hirapan ng iba. Kaya ang utopiang pananaw na ito ng hinaharap ay hindi gagana ngayon. Ngunit paano kung maaari mong baguhin mismo ang aktwal na mga kable ng utak ng tao? Noong 3906, halos wala ng mga batas. Hindi na ito kailangan pa. Ang mga tao ay talagang nagtrabaho para sa kabutihan ng lahat dahil sa gayon sila umunlad. Ang pagiging makasarili ay isang konsepto na pinag-aaralan bilang isang archaic remnant ng isang hindi gaanong evolved species. Hindi maisip ng mga tao sa 3906 ang kanilang sarili na kumikilos tulad ng ginagawa natin ngayon. Paulit-ulit na nakita ni Paul Dinac ang hinaharap ng mga tao. Sinabi niya na kumikilos sila na parang batang walang pakialam, ngunit aminin mo, may isang bahagi sa iyo marahil kahit na isang malaking bahagi na gustong bumalik ng ilang sandali sa iyong pagkabata, kung saan matutugunan ang lahat ng iyong mga pangangailangan, kung saan wala kang takot, walang inggit, walang pagkabalisa. Sabi nga ng kaibigan ni Dinac na si Stefan, lahat ng mga bagay na ito na nakikita mo ay kakaiba at sinong makakapagsabi na sila'y parang mga bata na sa halip sana ay mga banal. Ngunit nagtataka si Dinac kung paano makakaligtas ang mga taong ito sa mga banta sa labas, tulad ng pakikipag-ugnayan sa mga aliens. Well, sabi ni Stefan, ilang beses na silang nagkaroon ng contact sa mga aliens at naging maayos naman ang lahat. Alam ng mga tao sa hinaharap ang mga matatalinong nilalang na naninirahan sa solar system at sa paligid ng kalawakan, ngunit hindi sila interesado sa pakikipag-usap sa atin. Sa halip ay mas gusto nilang pag-aralan tayo mula sa malayo, ngunit inamin ni Stefan na nakialam sila sa lahi ng tao sa ilang mga pagkakataon, tulad noong ang ating mga species ay malapit sa self-imposed extinction. At nalaman ni Dinac na ang mga extraterrestrial na nilalang na ito ay nakakaranas ng kanilang sariling enlightenment. Kaya hinayaan tayo ng mga aliens na mag-isa para tahakin ang sarili nating landas. Nung binata pa si Paul Dinac, ay umibig siya sa isang babae mula sa baryo niya na nagngangalang Anna. Kahit ganun din ang naramdaman ni Anna, gusto ng pamilya niya na magpakasal siya sa iba. Sa isa sa mga huling sandali nilang magkasama, nakaupo sila sa isang burol na napapalibutan ng mga namumulaklak na windflowers na tinatawag na white buttercup. Gusto ni Paul na magtagal ang araw na ito dahil alam niyang mawawala siya sa kanya. So finally sinabi ng babae na, sapat na para sa araw na ito, tara umuwi na tayo. At sinabi ni Paul na, mangako ka na magkikita tayo ulit. At siya ay nangako. At sa susunod na narito sila ay gagawa siya ng isang korona na windflowers para ilagay ni Paul sa ulo ni Anna. Ngunit hindi na siya muling nakita ni Paul at ito ay isang bagay na nagpahirap sa kanya sa buong buhay niya. Palagi siyang nananalangin para sa mga palatandaan ng walang...
masakit yun. Broken hearted yun. Lalo na pag ang tao mahal mo talaga. So, mabigat yun, affected talaga yan. Yan ang kaya nga, power of love di ba? Ikantang yan. Hanggang pag-ibig ni Ana sa kanya, ngunit hindi dumating ang mga palatandaang iyon. At gumugol si Dinak ng 1 taon sa mga tao noong 3906. Nagkaroon si Dinak ng isang relasyon sa isang babae na nagngangalang Sylvia. Nagpasya silang pumunta para sa isang day trip. Sumakay sila sa tinatawag ni Dinak na Vigiosa, na isang sasakyang lumilipad na maaaring maghatid sa iyo agad-agad saan man sa mundo. Napagdesisyonan niyang gusto niyang bisitahin ang dati niyang nayon, kahit hindi alam ni Sylvia kung saan sila pupunta. Kaya ginugol nila ang isang araw na nag-uusap at nag-e-explore. Sa huli ay napunta sila sa burol na iyon kung saan naroon sina Paul at Anna noong mga nakaraang taon. Noon ay namumukadkad din ang mga windflowers ng araw na iyon at habang sila ay nakaupo at nag-uusap, si Sylvia ay gumawa ng isang wreath ng windflowers. Pagkatapos ay tumingin siya kay Paul Dinak at sinabing sapat na para sa araw na ito. Tara, bumalik na tayo. Iniabot niya sa kanya ang ginawa niyang korona na windflower at hiniling sa kanya na ilagay ito sa kanyang ulo. So, reincarnation ni Ana, no? Ni Sylvia, sa kataon ni Sylvia nung panahon na 3906. So, yan yun, reincarnation nagkatotoo. Parang tinamaan ng kidlat si Dinak. Nakikita niya ito bilang tanda na hiniling niya sa kanyang mga dasal sa buong buhay niya. Sa sumunod na araw ay kasama niya si Stefan na nagpapaalala sa kanya na ang oras ay hindi linear. Naniniwala si Stefan na si Sylvia ang reincarnated soul ni Ana na 2,000 years na ang nakaraan ay tinupad ang kanyang pangako. Nang gabing iyon, pakiramdam ni Paul Dinak ay bumibigat na ang kanyang mga mata at iniisip niya kung sa wakas ay makakatulog na ba siya sa gabi. Ang huling naisip niya ay kung gaano niya nami-miss ang gantong pakiramdam. Sa wakas ay nakatulog si Andreas Nordam sa unang pagkakataon sa loob ng 1 taon. At noong 1922, nagising si Paul Dinak mula sa 1 taon na pagkawala ng malay. So yan yun, yung 1921, hindi nagising siya ng 1922. Pero sa 1 taon na yon, napakarami na nilakbay nung napanaginipan niya or nakita niya, natuklasan niya, parang nag-time sleep siya para malaman niya kung ano yung mga pwede mangyari sa near future. So yun nga, hanggang 3906, medyo napakalayo na, no? Libong taon 1985, ganun, di ba? 2,000 years. Ang ganda ng kwento ni Paul Amadeus Dinak. Pero ano nga ba ang nangyari sa kanya? Totoo ba ang kwento niya? Ito ba ay isang panloloko o para pagkapirahan lang? Well, may... Pwede, no? Tayo na rin ang mag-iisip niyan kung ano ba talaga yung totoo. Pero sabi nga, may nasusulat yan. Meron yan book, no? Yun nga yung Chronicle from the Future. So, yun yung book ni Paul Dinak. Si Paul Dinak nga. Pero yung pangalan niya, di ba? Para kasi German siya. Switzerland siya, pero nagtuturo siya ng German na salita dito sa Greece. Yun yung sinabi kanina sa kwento, no? So ngayon, madam netizen, sana may napulot tayong aral or natutunan tayo, nalaman natin kung ano yung mga pwedeng mangyari in the near future. Siguro may mga bagay na nangyayari na, no? Baka nga itong after 5 years na, may mga lumilipad na sasakyan, di ba? Pwede yun. Kasi ngayon pa lang may mga nagpapahiwating na, no? So, yung mga darating pa, yun nga yung iba, hindi na natin matutuklasan yan, no? Kaya, ayun, at maraming salamat sa pagsali nyo sa panunood. Pasensya na at medyo mahaba, pero interesting stories naman, di ba? So, hanggang sa muli, si Tio Pain po ito, na nagsasabing, life is short, be happy, and world peace. Maraming salamat po sa inyong lahat, no? God bless you po.